Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro para sa araw na ito, si Teacher Yesa. Bago natin simulan ang talakayan, basahin muna natin ang mga layunin. Sabay-sabay nating basahin. Una, natutukoy ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, ako, ikaw, siya, kami, tayo, kayo, sila. Pangalawa, nagagamit ng wasto ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao sa mga pangungusap. Pangatlo, ipapakita ang kalagahan ng wastong paggamit ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. Mga bata, ano ang ating napag-aralan noong nakaraang araw? Tama! Napag-aralan natin ang pangalan. Ano nga ulit ang pangalan? Mahusay! Ang pangalan po ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Mga bata, maglalaro muna tayo ng Sino Ako? Handa na ba kayo? Magpapakita ako ng ilang larawan. Sabihin ninyo kung sino ang nasa larawan. Una, ano ang maaari nating itawag sa kanya? Pangalawa, ano naman ang maaari nating itawag sa kanya? Pangatlo, sino ang nasa larawan? Napakagaling! Ngayon ay alamin natin kung ano ang panghalip panao. Ang panghalip panao ay mga salitang ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao upang hindi na paulit-ulit na banggitin ang pangalan sa pangungusap. Una, ang ako ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Halimbawa, ako ay nag-aaral. Ako ay masayang pumasok sa paaralan. Sino ang tinutukoy ng salitang ako? Tama, ang ako ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Pangalawa, ang ikaw ay tumutukoy sa taong kinakausap. Halimbawa, ikaw ay mabait. Ikaw ang aking kaibigan. Sino naman ang tinutukoy ng salitang ikaw? Tama, ang ikaw ay tumutukoy sa taong kinakausap. Pangatlo, ang siya ay tumutukoy sa taong pinag-usapan. Halimbawa, siya ay nagbabasa ng aklat. Siya ay masipag na mag-aaral. Sino ang tinutukoy ng salitang siya? Tama, ang siya ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Pang-apat, ang kami ay tumutukoy sa nagsasalita at sa kanyang mga kasama, ngunit hindi kasama ang kausap. Halimbawa, kami ay pupunta sa parke. Kami ay maglilinis ng silid-aralan. Sino-sino ang tinutukoy ng salitang kami? Tama, ang kami ay tumutukoy sa nagsasalita at sa kanyang mga kasama, ngunit hindi kasama ang kausap. Panglima, ang tayo ay tumutukoy sa nagsasalita, sa kausap at sa iba pang kasama. Halimbawa, tayo ay magdarasal, tayo ay magtutulungan. Sino ang kasama sa salitang tayo? Tama, ang tayo ay tumutukoy sa nagsasalita, sa kausap at sa iba pang kasama. Pang-anim, ang kayo ay tumutukoy sa mga taong kinakausap. Halimbawa, kayo ay tahimik, kayo ang susunod na sasagot. Sino ang tinutukoy ng salitang kayo? Tama, ang kayo ay tumutukoy sa mga taong kinakausap. Pang-pito, ang sila ay tumutukoy sa dalawa o higit pa
taong pinag-usapan. Halimbawa, sila ay naglalaro. Sila ay masisipag. Sino ang tinutukoy ng salitang sila? Tama, ang sila ay tumutukoy sa dalawa o higit pang taong pinag-uusapan. Ngayon naman, para masukat natin kung naintindihan ninyo ang ating tinalakay tungkol sa mga panghalip panao, magkakaroon tayo ng maikling pagtataya. Mayroon kayong 10 items na sasagutan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para basahin at sagutin ang bawat pangungusap. Siguraduhin basahin ng mabuti ang bawat item at piliin ang tamang sagot. Kapag tapos na kayo, maaari na nating i-check ang inyong mga sagot. Maliwanag ba mga bata? Maaari na kayong magsimula.
Ngayon naman, talakayin natin ang mga tamang sagot. Ang panghalip panao ay ginagamit bilang pamalit sa ngalan ng tao upang hindi pa ulit-ulit ang pagbabanggit ng pangalan. Tingnan natin ang bawat pangungusap. Una, ako ay masayang nag-aaral araw-araw. Ang ako ay ginagamit kapag ang nagsasalita ay tumutukoy sa kanyang sarili. Pangalawa, ikaw ay mabait na kaibigan. Ang ikaw ay ginagamit kapag kinakausap natin ang isang tao. Pangatlo, si Ana ay mahusay umawit. Siya ay laging sumasali sa paligsahan. Ang siya ay pamalit sa pangalang Ana. Ginagamit ito kapag tinutukoy natin ang isang tao. Pang-apat, kami ay pupunta sa palengke mamaya. Ang kami ay ginagamit kapag ang nagsasalita ay kasama ang ibang tao pero hindi kasama ang kausap. Panglima, tayo ay magdarasal bago kumain. Ang tayo ay ginagamit kapag ang nagsasalita at ang kanyang kausap ay parehong kasama sa tinutukoy. Pang-anim, kayo ay mahusay umawit mga bata. Ang kayo ay ginagamit kapag maraming tao ang kinakausap. Pang-pito, sina Ben at Liza ay naglalaro sa parke. Sila ay masaya. Ang sila ay pamalit sa pangalang Ben at Liza. Ginagamit ito kapag tinutukoy ang dalawa o higit pang tao. Pang-walo, tayo ang maglilinis ng silid-aralan ngayon. Ang tayo ay ginagamit dahil kasama ang nagsasalita at ang mga kausap sa gagawing paglilinis. Pang-siyam, ako ay mahilig magbasa ng aklat. Ang ako ay ginagamit dahil ang nagsasalita ay tumutukoy sa kanyang sarili. Pang-sampo, si Carlo ay nagwawalis ng bakuran. Siya ay masipag. Ang siya ay pamalit sa pangalang Carlo dahil siya ang tinutukoy sa pangungusap. Mahusay! Ngayon, mas malinaw na sa atin kung paano ginagamit ang iba't ibang panghalip panao. Tandaan lamang natin kung sino ang nagsasalita, sino ang kausap, at sino ang tinutukoy upang magamit natin ng tama ang mga panghalip panao. Bago tayo magtapos sa ating talakayan, mayroon akong ibibigay na takdang aralin para sa inyo. Sa gawaing ito, magagamit ninyo ang inyong natutunan tungkol sa mga panghalip panao. Pakinggan at basahin natin mabuti ang panuto. Bumuo ng 5 pangungusap gamit ang alinman sa mga sumusunod na panghalip panao. Ako, ikaw, siya, kami, tayo, kayo, at sila. Salong guhitan ang panghalip panao na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang panghalip panao ay ginagamit bilang pamalit sa ngalan ng tao upang hindi pa ulit-ulit ang pagbanggit ng pangalan sa pangungusap. Sa paggamit nito, nagiging malinaw at maayos ang ating pakikipag-usap sa iba. At dito na nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa panghalip panao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Hanggang sa muli mga bata!